Paano kung ang dilim, hindi lang takot ang dala, kundi kamatayan? Sa mundo kung saan bawal ang gabi, isang ama ang lumalaban para sa huling liwanag. May mga nilalang na hindi mo pwedeng makita, pero ramdam mo ang galit nila. Isang pagkakamali, at mawawala na ang lahat. Ito ang pelikulang Sa hinaharap, bigla na lang may lumitaw na mga nilalang, mga misteryosong hayop na hindi alam ang kanilang pinagmulan. Wala silang awa. Pinapatay nila ang mga tao isa-isa, hanggang sa bumagsak ang mundo sa kaguluhan at kaunti lang ang nakaligtas. Samantala sa gitna ng bayan, si Paul ay naglalakad na naghahanap ng pagkain. Biglang tumunog ang mga sirena ng malakas at nakabibingi. Agad siyang tumakbo, dumaan sa mga eskinita, nagtatago sa dilim, lumalayo sa mga sigaw at pagsabog. Habang nilalamon ng itim na usok ang lungsod, nakarating siya sa isang lumang bahay sa labas ng bayan. Doon, muling nagkita sila ng kanyang mga anak na mga sanggol pa noon, na siya lang ang mag-aalaga. 15 taon ang lumipas. Malalaki na ang mga anak ni Paul, malulusog na binatilyo. Nakatira pa rin sila sa parehong bahay. Tuwing umaga, lumalabas sila para maghanap ng mga supply. Pero pagdating ng gabi, nagtatago sila, at paglubog ng araw, tinatakpan ni Joseph ang mga bintana at pinauwi ang kanyang asong si Rocco. Si Paul naman ay naghihintay sa labas hanggang sa dumating ang anak niyang si Thomas. Galit siya, dahil late na namang umuwi si Thomas. Sumagot naman si Thomas. Tumulong daw siya sa mga kapitbahay nila na may maliit na farm. Pagkatapos, sinigurado nilang nakasara ang lahat ng pinto at bintana bago kumain. Muling pinagalitan ni Paul si Thomas at sinabihang, kapag na-late ka ulit, hindi ka na lalabas ulit ng bahay. Dito, tinukso siya ni Joseph na nauwi sa pagtatalo, hanggang sila ay nagkasakitan pero agad silang pinigil ni Paul. Di nagtagal, habang pinapanood ni Paul ang mga anak na naglalaro ng chess, napansin niya si Rocco na kakaiba ang kinikilos at umuungol sa sahig, tila parang may nararamdamang panganib. Bumaba sina Paul at Thomas. Biglang may malakas na katok sa pinto. Sunod-sunod, parang may gustong pumasok. Hinarangan nila ang pinto. Pilit nilang sinasara habang may umaalog at bumabangga sa labas. Ilang segundo rin ang lumipas hanggang sa tumigil ang mga nilalang at umalis. Galit si Thomas kay Joseph bakit hindi daw siya tumulong. Pero sagot ni Joseph, nakikinig daw siya at pinag-aaralan ang kilos nila. Kinabukasan, nakita nila ang mga kalmo sa pinto, at nagdesisyon na lumabas silang tatlo para maghanap ng kahoy. Pagbalik nila, habang pinuputol ni Thomas ang mga troso, binisita ni Paul si Joseph sa kubo. May inaayos si Joseph, isang sasakyan ngunit, hindi gumagana ito. Tinulungan siya ni Paul, inayos ng kaunti, at umandar nga ang sasakyan at masaya silang tatlo na nagmaneho sa paligid. Pagbalik nila, sinabi ni Paul na kailangan pang ayusin ang mga bintana, kaya pinapunta niya ang magkapatid sa ilog para maghanap ng gamit. Ngunit, sinabi ni Thomas na pupunta siya sa farm pero sinabi ni Paul na mas mahalaga ito. Habang nagmamaneho, sinisi ni Thomas si Joseph sa pagsama sa kanya, kaya bumaba si Thomas sa farm at sinabi niyang balikan na lang siya ni Joseph mamaya pag-uwi. Sa bahay, natapos na ni Paul ang pagpapatibay ng pinto at nagpahinga muna siya mag-isa sa tabi ng talon. Habang nagyoyosi, napansin niya ang isang itim na butas sa mga bato. Samantala, pumunta si Joseph sa ilog. Tinali niya ang sarili sa sasakyan bago bumaba sa isang abandonadong barko. Pero nang tumingin pa siya sa paligid, bigla siyang nagulat sa mga insekto na lumabas mula sa tambak ng basura. Lumilipad ang mga ito, pilit na lumalapit sa balat niya at agad naman siyang tumakbo palabas. Sa bukid, tumutulong si Thomas sa mga gawain ng pamilya. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta, dahil nandoon din si Charlotte, ang anak ng may-ari ng farm. Naglakad sila sa bukid ng magkasama hanggang sa ipinakita ni Charlotte ang lubad na nakatali sa isang puno. Kwento niya, noong bata pa siya, bawal siyang lumayo sa puno habang naglalaro, kaya tinali niya ang sarili para makatakbo ng mas malayo. Nang oras ng pag-uwi, niyakap siya ni Charlotte ng mahigpit. Palubog na ang araw, kaya kailangan ng magmadali ng magkapatid. Pagbalik ni Paul sa bahay, nakita niya si Rocco pero wala ang kanyang mga anak. Si Joseph naman ay bumalik na sa sasakyan, pero ayaw itong umandar. Sinubukan niyang muli hanggang sa gumana rin ito. Si Thomas naman ay tumatakbo ng mabilis pa uwi pero nadulas siya at nahulog sa isang bitak sa lupa. Pagdaan ni Joseph sa farm para sunduin si Thomas, hindi niya ito nakita kaya dumiretso na siya pauwi. Pagdating sa bahay, sinabi niya kay Paul ang nangyari kaya agad siyang pinapasok ni Paul at sinabihang i-lock ang lahat ng pinto dahil sila na lang ni Rocco na ang maghahanap kay Thomas.
Samantala, nagising si Thomas, masakit ang buong katawan. Gamit ang isang apoy para makakita, laking gulat niya nang may nilalang na gustong lumabas mula sa butas sa pader. Umungol din ang nilalang na narinig ni Paul at Rocco. Dahan-daang lumapit naman si Thomas, kinuha ang maliit na kutsilyo, at sinaksak ang kamay ng halimaw na agad na umatras. Pero pag-atras ni Thomas, may isa pang nilalang na lumitaw mula sa itaas at hinawakan ang mukha niya at nahirapan nga siyang huminga. Bago siya mawalan ng malay, dumating si Paul at hinailan niya ang halimaw na agad niyang pinatumba. Nang masigurong ligtas si Thomas, nakita ni Paul at Rocco ang isang lagusan papunta sa bitak. Delikado nang tumakbo sa gubat sa oras na iyon, kaya nagdesisyon silang manatili muna roon hanggang mag-umaga. Dito nga ay tinakpan nila ang pasukan, at nang marinig nila ang mga nilalang na lumalapit sa butas, naghanda sila ng flare. Pero biglang umuga ang lupa. Lumalabas na gumagalaw na sa ibabaw ng lupa ang mga halimaw para ikulong sila sa loob ng bitak. Habang walang tigil sa pagkahul si Rocco at patuloy ang pagyanig ng lupa, sinabi ni Paul sa anak at sa aso na umatras na sila. Dito na nga inilagay ni Paul ang flare sa butas, at nang sumubok lumusot ng mga halimaw, pinasabog ni Paul ang flare, pero nadamay siya sa pagsabog. Sa bahay naman, narinig ni Joseph ang mga kaluskos at nakaisip ng isang plano. At ilang minuto lang, nakaupo na siya sa harap ng pinto, may lubid na nakatali sa kanyang upuan at nagkunwaring nakatulog. Hindi nagtagal, may isang halimaw ang lumapit. Tinitingnan kung tulog nga si Joseph. Nang hindi gumalaw si Joseph, pumasok ang nilalang. Pero biglang hinayla ni Joseph ang lubid at bumagsak nga sa kanya ang isang kulungan mula sa kisame. Kinabukasan, nag-aalala siya dahil hindi pa rin bumabalik ang kanyang pamilya kaya sumakay siya sa sasakyan para hanapin sila. Samantala, si Thomas ay nagawang buksan muli ang lagusan. Pilit niyang hinihila palabas si Paul na sugatan. Si Rocco naman ay hinanap ang tunog ng sasakyan, at tinulungan si Joseph na mahanap ang dalawa. Agad nagtulungan ang magkapatid para isakay ang kanilang ama sa sasakyan at agad na dinala sa kama. Habang pinag-uusapan nila ang susunod na hakbang, napansin ni Thomas ang kulungan. Nang silipin niya ito, biglang nagwala ang halimaw. Agad namang tinakpan ito ni Joseph. Paliwanag niya, nasasaktan ang mga halimaw sa liwanag. Pagkatapos nito, binendahan nila ang sugat ni Paul. Kwento ni Joseph, napansin niyang tumatalino ang mga halimaw at masyado nang mabilis ang pagbabago ng bilis ng kilos nila. Sinabi niya rin na marami silang napatay sa kuweba na halimaw, kaya posibleng maghiganti ang mga ito. Dagdag pa niya si Paul ang posibleng paghigantihan nila dahil siya lamang ang nakapatay ng marami. Hindi naman ito tinanggap ni Thomas. Para patunayan ang sarili, sinubukang patayin ni Thomas ang halimaw sa kulungan. Pinigilan naman siya ni Joseph at sinabing gusto niyang pag-aralan ang halimaw. Sa gitna ng pagtatalo, nakatakas ang halimaw at nagtago sa ilalim ng kama. Nang sumilip ito, tinahulan ito ni Rocco at dito na nagbago ng anyo ang halimaw at akmang aatake. Agad itong ginapos ni Joseph, at si Thomas naman ang tumapos sa halimaw gamit ang isang palakol. Dahil sa kagustuhang mapag-aralan ng halimaw, dinala ni Joseph ang bangkay ng halimaw sa kubo at sinimulang hiwain ito. Pero kahit anong gawin niya, wala siyang nadiskubring kakaiba sa kanila at kung ano ba talaga ang mga nilalang na ito. Pagdating ni Thomas, sinabi niya na dapat dalhin nila ang kanilang ama sa bukid ni na Charlotte dahil may mas maayos silang bahay at mayroon din silang gamot. Ngunit, hindi kumbinsido si Joseph na tutulungan sila ng pamilya Rose. Pero, pinilit pa rin siya ni Thomas. Di nagtagal, isinakay na nga nila si Paul sa sasakyan at pumunta sa farm ng mga Rose. Doon, nalaman nila na tama ang hinala ni Joseph. Sinabi ng ina ni Charlotte na kulang ang kanilang gamot at tumanggi silang patuloyin ang pamilya ni Thomas. Kinontra ito ni Charlotte, pero hindi siya pinakinggan ng kanyang mga magulang. Ngunit, pumayag naman silang doon muna patuloyin si Thomas upang makatulong sa kanilang farm. Nang marinig ito, agad na lumayo si Joseph. Nang sundan siya ni Thomas, nag-away sila at sinisi ni Joseph si Thomas sa nalalapit na pagkamatay ng kanilang ama. Dito na nga nagalit si Thomas, tinulak niya si Joseph sa lupa at sinakal ito pero nang matauhan agad siyang umatras. Si Joseph naman na halos mawalan ng malay ay agad na sumakay sa sasakyan kasama ang walang malay na si Paul at agad na umalis. Dito nga ay naiwan si Thomas sa bukid, kung saan tinanggap siya ng pamilya ni Charlotte. Pagkatapos nito, binigyan siya ni Charlotte ng masarap na pagkain, at ipinakita niya rin ang ilang gamit na hindi pa nakikita ni Thomas. Dito, nagkaroon sila ng matamis na sandali, pero biglang dumating ang ama ni Charlotte at pinapasok siya sa ibang kwarto. Sa daan pa uwi, napansin ni Joseph ang mga tupa, nagtatakbuhan, na tila may kinakatakutan. Napansin niya rin ang mga umbok ng lupa sa paligid.
Ibig sabihin, gumagalaw na ang mga halimaw sa ilalim ng lupa. Pagdating sa bahay, may nakita siyang bakas ng lupa malapit sa pader na gawa ng mga halimaw. Natakot siya, at napagtanto na baka nasa ilalim na nga ng bahay ang mga halimaw. Pagkatapos alagaan si Paul, pumunta si Joseph sa kubo at nagsimulang mag-ipon ng gamit para sa bagong plano. Tinakpan niya ang mga bintana at habang naglalakad sa loob ng bahay, nahulog siya sa carpet na may butas pala sa ilalim. Dito na niya nakumpirma na nasa loob na ng bahay ang mga halimaw. Sa farm, nahuli ni Charlotte si Thomas na nag-iikot sa kusina na tila may hinahanap. Dito sinabi niyang nag-aalala pa rin siya sa ama, kaya gusto niyang kumuha ng gamot at umalis na. Binigyan naman siya ni Charlotte ng gamot at nagpasalamat naman si Thomas at nangakong babalik. Hindi nila alam, may nakarinig sa kanila. Kaya, nang tumatakbo si Thomas palabas, at bago siya makarating sa gate, tinutukan siya ng baril ng isang trabahador at inaakusahang nagnakaw. Dito, pilit ipinaliwanag ni Thomas na si Charlotte ang nagbigay sa kanya, pero hindi siya pinaniwalaan. Dito na nga nagtulong-tulong ang mga trabahador upang dalhin siya sa kubo at itinali. Nang itutumba na ng tauhan si Thomas, biglang bamuka ang lupa sa ilalim ng lalaki at nahulog siya. Nagtakbuhan ng iba para kamustahin siya. Pero sa parehong sandali, may halimaw na lumabas mula sa butas. Kasabay nito, nagising naman ang mga magulang ni Charlotte sa ingay. Nagsindi ng kandila si Mr. Rose para mag-imbestiga. Pero biglang pumasok ang halimaw at inatake siya. Sabay din nahulog ang kandila na nagpaliyab agad sa silid. Nang bumagsak si Mr. Rose, inatake ng halimaw ang asawa niya. Kaya, agad na hinila ni Mr. Rose ang halimaw, at sabay tumakbo agad ni Mrs. Rose palabas para hanapin si Charlotte. Pero bago siya makalayo, sinunggaban siya ng halimaw na nanginginig at biglang nagbago ng anyo sabay tinodes si Mrs. Rose. Sa kwarto, narinig ni Charlotte ang pag-atake sa kanyang mga magulang. Nang tumigil ang ingay, lumabas siya, at laking gulat niya nang makita ang bakas ng dugo sa sahig. Sinundan niya ito hanggang sa banyo, kung saan nakita niya ang halimaw sa ibabaw ng kanyang ina. Sa kubo naman, pilit lumalaban ang mga trabahador sa mga halimaw, pero wala silang laban at isa-isa silang itinumba ng mga halimaw. Ang mga nakalabas naman ay hinabol pa rin, dahil mas marami pang halimaw ang dumarating, hanggang sa nasunog na nga ang kubo. Si Thomas, kahit nakatali, nagawa niyang mawasak ang poste kung saan siya nakatali. Ngunit sa sandaling iyon, may halimaw na nakakita sa kanya. Pero bago ito makalapit, nabaril ito ni Charlotte. Agad tumakbo ang dalawa palabas. Dito, nakita ni Thomas na nasusunog na rin ang bahay at sinabi na rin ni Charlotte na wala na ang kanyang mga magulang, kaya agad silang nagpasya na pumunta na sa bahay ni Thomas. Samantala, si Joseph ay hinarang ang mga kasangkapan sa butas sa sahig, umaasang mapigilan nito ang mga halimaw. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Paul at hinalikan ito sa noo, at naghanda na para lumaban. Biglang bumukas ang butas sa pinto, pero sina Thomas at Charlotte lang pala ito. Dito na nga sinabi ni Joseph na kailangan niya ng tulong ni Thomas. Pero naputol ang usapan nang magising si Paul. Agad niyang ininom ang gamot at sinabihan ng mga anak na ipagpatuloy ang laban. Ibinahagi naman ni Joseph ang kanyang plano. Nagtipon sila ng lahat ng galon ng gasolina sa kubo, habang si Rocco naman ang nagbibigay babala sa paparating na panganib. Dinala rin nila ang isang lumang freezer papasok sa bahay. Habang sina Thomas at Charlotte naman ay pinapatibay ang mga natitirang bintana, si Joseph naman ay inipon ng mga kasangkapan at binuhusan ito ng gasolina. Sa itaas na kwarto, nilagay niya ang lahat ng pampasabog na nahanap niya kasama ang isang sigarilyo ni Paul. Nang bigla, gumalaw ang tambak na nakaharang sa butas. Kasabay rin nito, may halimaw na bumaba sa chimney, na dumiretso sa kwarto ni Paul. May isa ding halimaw na lumabas mula sa butas at tumawid sa pinto, na agad na sinaksak ni Thomas mula sa likod. Gumanti ang halimaw, pero nabawi ni Thomas ang kanyang kutsilyo at sinaksak muli ito sa ulo na agad na tumumba. May pangatlong halimaw din na umatake kay Charlotte, pero mabilis niya itong binaril. Agad na tumakbo ang dalawa pabalik kay Joseph at sinimulan nilang ilipat muli ang freezer. Pero bumukas ang pinto sa likod nila at lumabas si Paul, na puno ng dugo. Naitambe niya na pala ang halimaw sa chimney. Dito, kinuha ni Paul ang baril ni Charlotte at nagsimulang magpaputok sa sahig, tina-target ang mga halimaw sa ilalim. Pero napakarami ng kalaban at lumitaw ang kumpol ng halimaw sa pasilyo, na tumatakbo papunta sa kanya. Agad na sinipa ni Paul ang unang halimaw na naglikha ng pagyanig. Dahil sa bigat, bumagsak ang karamihan sa sahig. May ilan pang halimaw na naiwan, pero agad silang itinumba ng magkapatid bago pa man nila maabatan si Paul. Pagkatapos nito, tumakbo ang tatlo kasama si Rocco papunta sa freezer. Pero imbes na sumunod, isinara ni Paul ang pinto, nagdesisyong manatili para bigyan sila ng oras pa.
Habang nagtatago ang grupo sa loob ng freezer, naalala ni Paul ang araw na niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga sanggol. Biglang sumugod ang bagong grupo ng mga halimaw, hanggang sa sumabog ang tambak ng gasolina at gumuho ang buong bahay na nilamon ng apoy. Tumalsik din ang freezer, gumulong ng ilang minuto bago huminto. Nang lumabas ang tatlo, desperado nilang hinanap si Paul sa mga guho. Ngunit, may halimaw na lumabas mula sa kumpol ng guho, kaya agad silang tumakbo papunta sa sasakyan. Habang hinahabol sila ng halimaw na nababalot ng apoy, pinaputukan ito ni Charlotte, ngunit walang epekto. Nang malapit na ito sa kanila, hinampas niya ng baril ang halimaw, at doon na ito tuluyang natumba. Pagkatapos nilang makalayo, huminto na ang grupo, na tahimik na nakatingin sa mga bituin, dahil unang beses nilang makakita nito, dahil palagi silang nasa loob ng bahay tuwing gabi. Kinabukasan, bumalik sila sa nasunog na bahay at napagdesisyonan nilang hindi na ito muling itayo. Tinipon nila ang mga natitirang gamit, inilibing ang mga mahal sa buhay, at nagpaalam na ng tuluyan. Mag-subscribe sa ating channel, at kung nagustuhan mo ang recap ng pelikulang ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na mga video.